yung tinatawag na Gehenna Hell. Okay? Itinuro ko na yan minsan sa inyo, no? Yung Hades Hell, ang napupunta pa lang doon yung mga kaluluwa, hindi pa kasama ang katawan. Pagkamatay ng tao na hindi ligtas, mga kaibigan, mga kapatid, pagkamatay ng tao na hindi ligtas, ang katawan niya, nasa libingan pa lang, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa Hades Hell. Pero pagdating ng tinatawag na Gehenna Hell, body and soul, itatapon sila doon sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Now, hell is a place prepared. Kung paano ang langit din po ay lugar na inihanda. Siyempre, sa mga taong naghanda. Amen. Hindi ka handang pumunta sa langit until na tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior. Automatically, pag namatay ang isang taong hindi tinanggap si Jesus Christ, automatically, instantly, itatapon ang kanyang kaluluwa sa impyerno, sa Hades Hell. Now, hell is a place prepared. Okay? Now, makikita natin dito, mga kapatid na minamahal, sa Luke chapter 16, verse 23, verses 23 to 25, sabi niya, and in hell, nabasa natin yan, no? Sa Tagalog, hindi na po binago yung salitang Greek word na Hades. Okay? And in Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and said Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and said Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Pagkamatay ng mayaman na ito, automatically, dinala siya doon sa Hades Hell. Amen? So, hell is a prepared place. Okay? Hell is a prepared place. In Matthew chapter 25, look at your Bible, 25 verse 31, verses 31 to 33, sabi po dito, ito na, kasama na dito naman yung body and soul na, ang itatapon sa impyerno. Sa judgment of the nation, darating ang Panginoong Kristo, bababa yung dadat ng buhay, mga kapatid na minamahal. Yung dadat ng buhay sa mundong ito na hindi tinanggap si Kristo, itatapon sila doon sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, hell is a prepared place. Okay? 31, sabi niya, when the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. And before Him shall be gathered all nations. And He shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from the goats. And He shall set the sheep on the right hand, but the goats on the left. Sabi niya. Then verse 41, ang sabi po dito, then shall He say also unto them on the left hand, depart from me. Ye cursed into what? Everlasting fire, prepared for the devil and his angels. So hell is a place prepared. Amen? Ang impyerno ay lugar na inihanda. Mga kapatid na minamahal, inihanda yon sa dyablo. Pero pati tao madadamay doon sapagkat ang tao ay napahikayat sa dyablo. At bawat tao ngayon na hindi tinanggap si Kristo ay pag-aari ng dyablo. Amen? Kaya lahat ng tao kailangan tanggapin si Kristo. Pagka pumasok si Kristo sa buhay ng tao, lalabas ang demonyo. Amen.
lumabas ang evil spirit. Pero kung ang nakatira sa iyo evil spirit, hindi mo pa tinanggap ang Holy Spirit, automatically, pagkamatay mo, instantly, 5 seconds, nasa impyerno ka. Mga minamahal, sabi po dito, then shall he say also unto them. Itong tinutukoy po dito sa judgment of the nation, mga kapatid na minamahal, yung kasamang katawan at kaluluwa itatapon sa impyerno. Pagbabalik ni Jesus Christ, madadatnan niya yung mga taong hindi tumanggap kay Jesus Kristo. Yung tumanggap kay Kristo, ilalagay niya sa kanan. Yung hindi tumanggap kay Kristo, ilalagay sa kaliwa at sasabihin, mapa sa impyerno kayo. Ang sabi niya. Okay? Sa verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. My brother and sister, hell is a place prepared. Amen? Inihandang lugar yan, ang impyerno, mga kapatid na minamahal. Kaya yung mga taong ayaw tumanggap kay Jesucristo, naghihintay ang impyerno sa kanila. Pero pag tinanggap mo si Jesucristo, isasara ang bunga o ang pintuan ng impyerno para sa iyo. Sarado na ba yung impyerno sa inyo? Be sure. Okay? Kung hindi, pag alis mo sa mundong ito, automatic doon ang pasok mo. Okay? So, hell is a place prepared. Secondly, hell is a place of life and consciousness. Ha? Hindi ko na alam yun pag nasa impyerno na ako. Hindi ho totoo. Because hell is a place of life and consciousness. Okay? Mga kapatid na minamahal, pero tinukoy ito ng banal na kasulatan na second death. Bakit? Ano ba talagang definition ng death? Death, pagka sinabing kamatayan ay separation ng dalawang bagay. Pag ang tao namatay physically, okay, maghihiwalay lang yung katawan at kaluluwa. Yung katawan, ang tulog, patay. Pero ang kaluluwa, hindi na mamatay. Hiwalay yan sa kanyang katawan at hiwalay yan sa Diyos, dadalhin sa impyerno. So, hell is a place of life and consciousness. Ang sabi po dito sa ating binasa, and in hell he lifted up his eyes, being in torment, and saith Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Okay? Conscious po ang tao doon. Nandoon yung 5 senses ng tao. Nakakakita doon, nakakasigaw, nakakaramdam. Mga kapatid na minamahal, nakakaalala. Ang sabi ni Abraham sa kanya sa verse 25, Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, but thou art tormented. Okay? So hell is a place of life and consciousness. Conscious po ang tao doon. May kamalayan siya, nakakaramdam siya, nakakakita siya, nakakaalala siya, nakakalasa siya. Hello, amen. Amen. Mga kapatid na minamahal, but praise God, kung ligtas ka na, hindi ka na taga-roon. Amen. Tagalangit ka na. Amen. Now, hell is real. Alright? Hell is a prepared place. Number 2, hell is a place of life and consciousness. Okay? Kawawa ka naman kung sa impyerno ka pupunta. Dito pa lang sa mundong ito, naghirap ka na, naranasan mo ng nagkasakit, naranasan mo ng nagutom, naranasan mo ng mainitan, pero pagkamatay mo, doon ka pa rin sa impyerno. Naalala ko isang kamag-anak ng ating mga kapatid, hindi ko mapigil yung aking emotion nung sabi nila, grabe na, malapit na mamatay. Nakausap ko po yung
Matanda na yun. Sabi niya, walang impyerno. Ayaw maniwala. Walang impyerno. Ang tagal na panahon, pag kinausap mo, yung pa rin, hindi nagbabago. Yung kanyang paniniwala, sabi niya, walang impyerno. Kung nalaman ko, nagrabe na, malapit na mamatay, hindi ko mapigil yung aking emotion. Sapagkat pagkamatay niya, malalaman niya na may impyerno. Amen? Buhay pa lang, naramdaman na niyang init ng impyerno. Mga kapatid na minamahal. So, ang impyerno ay isang lugar ng may buhay at may kamalayan. Ang sabi niya, in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried, ang kaluluwang pupunta sa impyerno, kapatid, kaibigan, nakakasigaw doon at nakakakita. Nakakaramdam. Mga kapatid, sabi niya, nagmamakaawa siya, have mercy on me. Sa impyerno, wala na pong tubig doon. Sa impyerno, wala nang habag ang Diyos doon. Kaya, habang nabubuhay ka sa mundong ito, makaawa ka na sa Diyos. Dahil dito, pwede mong tanggapin ang awa ng Diyos. Amen? So, hell is a place of life and consciousness. Okay? Buhay, nakakaramdam, nakakalasa, nakakaalala, mga kapatid na minamahal. Kaya kawawang tao pupunta doon. Hindi po nangangahulugan mayaman dito, pagdating sa kabilang buhay, mayaman pa rin. Ang mayaman na ito na sinabi po dito, mga kapatid na minamahal, higit pa sa pulubi ang kanyang nararanasan doon sa impyerno. Ni kapatak ng tubig, wala siya. Nung nandito sa lupa, siguro ang iniinom nito, alkaline pa. Purified water pa. Hindi yan umiinom na direktang sinasahod sa gripo lang. Mga kapatid na minamahal, tayo sa gripo lang galing, nagkakasya na. Hello? Pero doon, mga kapatid na minamahal, siguro kahit nakapatak na ulan lang, gusto niya, iinumin niya. Nagmamakaawa siya. Pero ni kapatak na tubig, wala doon sa impyerno. At ang impyerno, mga kapatid na minamahal, inuulit ko, hell is a place of life and consciousness. Conscious po ang tao doon. May kamalayan ang tao doon. Sabi nila, hindi ko na alam yun. Pag namatay ako, hindi ko na alam yun. Yung katawan, hindi na alam. Yung nasa libingan, kaya huwag nyo nang kausapin yung nasa libingan. Yung katawan, kahit nandiyan pa yan, kurutin mo yan, hindi na yan magre-response. Pag kinurot mo yung katawan, at gumalaw, bangkay, tumakbo ka na. Okay? Nandiyan pa yung kaluluwa. Mga kapatid na minamahal. Amen? So, number 3, hello, hell is a place of sorrow and sufferings. Sorrow and suffering. In Samuel, 2 Samuel chapter 22, verses 5 and 6, sabi niya, when the waves of death compassed me, the flood of ungodly men made me afraid. The sorrow of hell compassed me about, the snare of death prevented me. Okay? So, hell is a place of sorrow and sufferings. Amen. Ang impyerno ay lugar ng kalungkutan at kahirapan. Mga kapatid, sumapalad tayo. Okay, maaaring hindi tayo nakaranas ng marangyang buhay dito. Pero paminsan-minsan naman, nakapag-enjoy naman tayo paminsan-minsan. Hello? Di ba? Pero doon sa impyerno, sabi niya, the sorrow of hell compassed me about, the snare of death prevented me. Okay?
Mga kapatid na minamahal, hell is a place of sorrow and suffering. Kahit nandoon lahat ng barkada mo, wala nang happening doon. Amen? Wala nang barkadaan doon. Wala nang inuman doon. Wala nang kantaan doon. Ang mayroon doon, sigawan ng kalagim-lagim. Ang sabi sa Sipanayas chapter 1 verse 14, ang dakilang tao ay sisigaw doon ng kalagim-lagim. Amen? Kahit naging hari ka pa dito, kahit naging presidente ka pa dito, sa mundong ito, sabi niya, the great day of the Lord, near, it's near. Sabi niya, and hasten greatly. Even the voice of the day of the Lord, the mighty man, shall cry there bitterly. Amen? Yung dakilang tao sisigaw doon ng kalagim-lagim. Kahit naging senador ka pa dito sa mundong ito, pag namatay kang hindi kaligtas, pagdating sa impyerno, sisigaw ka doon ng kalagim-lagim. Kahit naging hari ka pa dito, sisigaw doon ang dakilang tao ng kalagim-lagim. So hell is a place of sorrow and sufferings. Mabuti ngayon, dito, nakaranas ka man ng sakit, karamdaman. Sandali lang yun. Pero yung makaranas ka lang ng sakit ng ngipin, magdamag. Di ba ang sakit? Hindi ko pa naranasan yun. Yung bata umiyak, takot naman magpabunot. Sabi ko, pag pinabunot mo yan, 1 oras lang, titiisin mo, hindi naman talaga masakit na magpabunot. Kaysa titiisin mo yung kirot ng magdamag. Hello? Now, sa impyerno mga kapatid na minamahal, sandali lang pa rin. Dito sa lupa, sandali lang din yung mga sufferings natin, yung mga kahirapan natin, yung mga kalumbayan natin. Kahit mabigo ka sa pag-ibig. Alam niyo, kailan lang, nung Valentine's Day, isang babae lumundag sa second floor. Sabay sigaw ng walang forever. Hello, amen? Hindi niya alam may forever. Amen. May forever sa langit, may forever sa impyerno. Kung mahirap, mapunta ka forever sa hell. Di ba? Now, mga kapatid na minamahal, hell is a place of sorrow and sufferings. Sisigaw doon ng kalagim-lagim ang dakilang tao. Ang sabi po sa verse 18, kapatid, i-adjust mo yan. Okay? Tignan natin kahit mayaman ang isang tao, kahit ang kanyang pilak at kanyang ginto. Sa verse 18, mabilis lang kapatid. Verse 18, sabi niya, neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even speedily regions of all them that dwell in the land. Ang kanilang pilak at ginto, sabi po dito, hindi makapagliligtas sa kanila sa puot ng Diyos. Amen? Kaya huwag mong ipagmalaki, mayaman ka. Ang mayaman, pasalamat ka kung mayaman ka dito sa lupa. Kaya kayo, pag yumaman kayo, gamitin nyo ng tama ang iyong kayamanan. Hello? Pagkakataon nyo na ito, baka may tinatago kayong kayamanan. Tumulong kayo dito sa ating project. Bakit ginagawa natin yan? Para sa tao. Para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaluluwa ng tao. Kasi, alam niyo po, yung mga bakante na yan, para sa iba na yan. Okay? Ito, puno na tayo dito. Mapupuno yan. Amen. At mapupuno yung mga kwarto na yan sa ating Sunday School. O hindi, lalong magagamit niyo yung talento nyo sa pagtuturo. Kailangan natin marami pag-teacher. Amen. Kaya kung may talent ka magturo, magpresenta ka na. Magsubok ka na ng buhay sa Panginoon. Kaysa gamitin mo lang sa mundo yan. Okay? So, number 1, hell is a prepared place. Number 2, hell is a place of
hopelessness. Thirdly, hell is a place of sorrow and suffering. Hindi ka mag-i-enjoy sa impyerno, kaibigan. Walang nag-i-enjoy sa impyerno. Walang hanggang pagdurusa yun. Okay? And pang-apat, hell is a place of unrest. Unrest. Ang impyerno ay lugar na walang kapahingaan. Dito, pagka napagod ka, pahinga ka lang. Amen? Amen ba? Amen. Huwag mareklamo. Naglilingkod ka sa Panginoon, napagod ka, pahinga mo lang. Sino ba hindi napapagod? Lahat naman may kapaguran. Amen. Tandaan po natin, now, hell is a place of unrest. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 14, verse 11, sabi niya, and the smoke of their torment ascended up forever and, o kita nyo, may forever eh. Forever and ever. And they have no rest. Day and night. Day nor night. Who worship the beast of his image, and whosoever receiveth the mark of his name. At tinutukoy dito, mga kapatid na minamahal, yung mga tumanggap ng tatak ng 666, okay? Pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, itatapon sila sa dagat-dagatang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At doon sa impyerno, ang sabi ko, walang kapahingaan, araw at gabi. Maririnig mo doon yung sigaw ng mabait. Oh, maawa kayo sa akin! Gusto kong tubig! Ni isang kapatak na tubig, wala, kaibigan. Pagod na ako! Gusto ko na pero wala, hindi darating sa kanila ang kamatayan. My brother and sister, hell is a place of unrest. Amen? Walang kapahingaan doon. Eh dito, mga kapatid na minamahal, kahit mahirap lang tayo, pagpagod na tayo, may malaya tayong magpahinga. Tama ba? Oh, tricycle driver ka, pagka napagod ka, higa ka lang sa motor mo. Makakailip ka na. Amen? O, kayong mga nanay, pagka inantok kayo, nasa bahay lang kayo, eh, pabayaan nyo muna yung laban. Pwede kayong hintayin yan. Amen? O, mga nanay, kasisipag mga yun eh. O, asawa ko, hindi marunong magpahinga eh. Ako kang pipigil yan eh. Sabi ko, alam mo, yung laban, pwede kang hintayin yan eh. Amen? Ay, hayaan mo na, sabi niya, ako naman gagawa yan. Hindi kakain kung hindi tapos. Ngayon kayong mga may edad na ho, yung ginagawa ng bata kayo, huwag nyo nang gawin ngayon. Amen? Yung ginagawa nyo nung kabataan nyo, huwag nyo nang gawin ngayon. Sasakyan man, pagka naluluma, tumitirik na rin yan. Nag-uusap yung mga tanda, hindi mapigil. Pagawa nyo na doon sa mga may kaya. Tamad mo yung Amen? Hello? Ha? Tamad. Okay? So sabi ko, ha? Tamad po. Eh, mga tamad. Utusan sila. Amen? Kayo upahan. O anak, laban mo yung bibigyan ng tao ng piso. Nakipagtawaran pa. Okay? Now, hell is a place of unrest. At dito, kahit anong dami ng trabaho mo, kung gusto mong magpahinga, may kapahingan ka. Amen? Ay sa impyerno, araw at gabi, pahihirapan ka, walang pahinga. Oh. Diba? Kwento ni Brother Dex, ano? Nung sila nag-training, kahirap. Sabi nung kaibigan ko rin na nagsundalo, sabi, nagpunta sila sa isang lugar. Eh, puro jogging.
pagdating nila doon sa bukid, sabi nung superior nila, gusto niyang pansit. Siyempre, gutom na eh. Sabi niya, yes sir, gusto namin pansit. Okay, lumusok kayo sa ilog, kumuha kayo ng kangkong. Inilaga, yun ang ginawang pansit. Hello, amen? Ay sa impyerno, kahit kangkong wala. Amen? Amen? Oh, walang pahinga doon at walang merienda doon. Hell is a place of unrest. Tandaan natin kahit mayaman ka, pag hindi ka ligtas, namatay ka, walang pag-asa. Kahit mahirap lang tayo, kung ligtas ka, pag namatay ka, punong-puno ng pag-asa, sapagkat may langit. Amen. At totoo ang impyerno. Hello, amen? Panglima, mga kapatid na minamahal, mabilis tayo, amen? Amen? Huwag na kayo titingin sa relo, ako nang bahala dito. Okay? Alright. Number 5, hell is a place of darkness. Ay, pastor, di ba ang impyerno apoy, ba't lugar ng madilim? Yun ang sabi ng Bible. Sinabi ko na nga sa inyo i-describe po ng Biblia kung anong itsura ng impyerno. Okay? So, hell is a place of darkness. Ang sabi po dito sa 2 Peter chapter 2 verse 4, for God, if God spare not the angels that sin, but cast them down to hell, and deliver them into chain of darkness, to reserve unto judgment. Okay? Yung mga anghel na sumunod kay Lucifer, kay Satanas, ilalagay sila doon sa kulungan ng kadiliman. Alam nyo, yung halimbawa, 24 hours kang ikulong sa madilim, anong mararamdaman mo? Ang sabi po dito, mga kapatid na minamahal, hell is a place of darkness. Kung ang mga anghel na nagkasala ay itinapon sila doon sa impyerno, doon sa kadiliman, na inilagay o inireserve para sa kanila. Makakasama ka doon kung hindi ka ligtas. Pero ang tanong ko, ligtas na ba kayo? Amen. Praise God, ligtas tayo doon sa kadiliman. Okay? Dito lang sa mundong ito, yung sabihin nila na hindi magkakakuryente ng isang araw o magdamag. Hirap na tayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin How much more yung dadaling ka doon bukod sa madilim, malisangan pa. Dito kung walang kuryente, may remedyo pa. Mayroon kang kandila, okay ka na. Amen? Mayroon kang kamaypay, okay ka na. Pero nagre-reklamo ka pa rin. How much more kung ikaw pupunta doon sa impyerno? Sa impyerno, ang sabi niya dito, dinescribe po, hindi lang po mainit ang impyerno, kundi doon sa impyerno ay lugar ng kadiliman. Kaya huwag mo ipagmalaki, siguro nandun naman yung barkada ko. Ay siguro nandoon yung mga sikat na artista. Doon sa impyerno, lugar ng kadiliman. Amen? Amen. Wala ka ng panunuorin doon, madilim Wala kang maririnig doon na awitan. Ang maririnig mo doon, sigawan. Salamat sa Panginoon. Sasabihin niyo sa akin, hindi na ako taga roon. Praise God. Amen? Ngunit paano? Kaya pinag-aaralan natin to para ma-confirm natin kung anong itsura ng impyerno. Para magkaroon tayo ng burden sa mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Huwag naman tayo maging makasarili, mga kapatid na minamahal. Sasabihin natin, mahal natin ang ating nanay kung hindi maligtas, ba't hindi mo witnessan?
Sasabihin mo, mahal mo ang iyong kapatid. Kung hindi paligtas, bakit hindi mo sabihin may impyerno na dapat iwasan? Amen? Kaya si Jesus Christ, mga kapatid na minamahal, nangaral siya tungkol sa impyerno ng maraming beses kaysa tungkol sa langit. Next Sunday, pag-aaralan naman natin yung heaven. Heaven is real. Hello, amen? So, hell is a place of darkness. Number 6, hell is a place of torment. A place of torment. Okay? Ang sabi po dito, mga kapatid na minamahal, kung nabasa nyo yung verse 24, sabi niya, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. I am tormented in this flame. Sabi ng isang nangaral, itong Luke, Book of Luke, chapter 16, ay parables and symbolic. Sabi ko, kahit gaano-anong gawin mong pilipit dyan, sa tamang interpretasyon, itong Book of Luke, chapter 16, verse 19 hanggang 25, maging hanggang 31, yan ay literal. Amen? Oh. Kasi pag parable, hindi yan gumagamit ng pangalan. Gumamit ng pangalan, may pangalan Lazaro. Oh. Mga kapatid na minamahal. At sabi ng mga hindi naniniwala sa impyerno, sabi nila, yung salitang hell, libingan. Mga saksi, hindi naniniwala sa impyerno. Sabi ko, sige nga, kung yung hell, libingan, sa libingan ba, may apoy? Wala. Amen? Yung hell na tinutuko dyan, may apoy. Oh. Yung pupunta ba doon sa libingan, nakakasigaw? Hindi. Hello? Yung napunta sa impyerno na tinutukoy dito, nakasigaw, nakakita. Nakaramdam. Yung bang dinala sa libingan, may pakiramdam. Wala. Mga kapatid na minamahal. So, hell is a place of torment. Ang sabi nung leader ng scientist na naghukay ng lupa, si Dr. Asako, sabi niya, nahukay namin ang impyerno. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos at hindi ako naniniwala sa Biblia. Pero bilang scientist, sabi niya, ako'y naniniwala na may impyerno. Hindi niya alam yung pinaniniwalaan niya ang nagsabing una, ang Bible. Amen? Amen. So, naniniwala siya sa Bible. Oh. Mga kapatid na minamahal, at ang sabi niya, nahukay namin ang pintuan ng impyerno. Nung nahukay nila yon, biglang tumaas ang init. Kasi yung pala, pagka hinuhukay ang lupa, mayroon silang instrumento na habang lumalalim ang hukay nila sa lupa, umiinit, tumataas ang init sa ilalim. Okay? At umabot ng 2,000 Fahrenheit degrees. Okay? So sabi niya, as a communist, I don't believe in God, I don't believe in the Bible, but as a scientist, I believe in hell. Si Dr. Asako.
At narinig namin kanyang maraming sumisigaw na tao. Para mapatunayan nila kung ano yung naririnig nila, nagbaba sila ng microphone na sophisticated microphone, yung hindi matutunaw sa hilig. At ang sabi nila, na-confirm nila, na tinig ng maraming tao na hirap na hirap. Sumisigaw. So, ang sabi sa Sipanaya, ang tao, kahit dakilang tao, ay sisigaw doon ng kalagim-lagim. Ang impyerno ay lugar ng kahirapan, ng pagdurusa. Hell is a place of torment. Amen? Pang-pito, hell is a place of everlasting fire. Everlasting fire. Ang sabi po dito sa 25 ng Matthew verse 41, then shall he say unto them, also unto them, on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Okay? Everlasting fire. Can you imagine, ha? Everlasting fire. Sabi nila, pastor, hindi ba pwedeng masanay ang tao doon? Parang yung nagtanong din dito. Okay? Naalala ko yung estudyante ko. Siguro wala na lang may tanong. Sabi niya, pastor, kung ang tao nasasanay sa lamig, hindi kaya pwede rin masanay sa init? Ha? Wala po akong nabasa sa Bible na nasanay ang tao sa init. Hello? So, everlasting fire. Can you imagine, ha? Everlasting fire. Yung mapasok ka lang ng sigarilyo, ang init na. Yung mapasok ka lang sa talsik ng mantika, pag namimirito ka ng tinapa, masakit na. How much more? Yung everlasting fire, ibubulig ka doon. Imagine that. Imagine that. Oo, dito sa mundo, pag malisangan, may paraan tayo. Mayroon tayong electric fan. Kung minsan dahil sa mainit talaga, kahit naka-electric fan ka, malisangan pa rin. Kaya nag-i-aircon tayo. Tama po ba? How much more doon sa impyerno? Ang sabi niya, everlasting fire. Alam niyo mga kapatid na minamahal, akala ng iba, magaling sila dahil hindi sila naniniwala sa impyerno. Okay? Sabi nung isang matalino raw estudyante nung nag-preach doon sa campus crusade, yung isang preacher, sumigaw siya, yung cum laude doon. Sabi, walang impyerno. Sabi nung preacher, kung walang impyerno, ano sa'yo? Anong nawala sa akin? Wala. Kung mayroon, paano ka? Amen? Pwedeng hindi mo paniwalaan na may impyerno, pero paniwalaan mo at hindi mawawala ang impyerno. Ito'y katotohanan. So, hell is real, and hell is a place of everlasting fire. Hindi lang pansamantala, kundi walang hanggang apoy. Susunugin ka doon araw at gabi. Praise the Lord. Ligtas na tayo. Amen? Amen. Mahirap man tayo dito sa mundo nito. Aalis naman tayo dito. Kung mahirap, yung pupunta ka sa mahirap at magpawalang hanggang ka doon. Kaya tistisyan nyo na. Sandali na lang tayo sa mundong ito. Tama po ba? Ako, sabi ko kung aabot pa ako ng 60, 57 na ako ngayon Sa mundong ito, 3 taon na lang ako dito, mamamalakit. O total, alis na rin ako, huwag na tayo mag-ayos dyan. Hello, amen? Hindi. Kasi naniniwala ko na kung ako man ay alis, kayo ay maiwan, itutuloy nyo ang gawain na itinayo ng Diyos dito. Upang mga kaluluwa ay mabalaan sila, mabigyan sila ng babala na sila'y huwag mapunta sa impyerno. Di ba?
Alis naman tayo lahat dito eh. Oh, nililibel ko yung sarili ko sa mga anak. Okay? Sinong may alam kung kailan ka alis? Oh. Eh kung alam lang natin kailan tayo alis, edi paghanda na natin yun. Pwede kayong hulaan? Sino ang mahuhuna? Hindi natin alam eh. Bakit nandiyan pa yung mga may edad na yan? Ha? Alam niyo, pagka nagka-edad na kayo, hindi na kayo nabubuhay sa sarili niyo. Nabubuhay kayo para sa Diyos. At para sa iba. Tama po ba? Oh. Nabubuhay. Eh, nung kabataan natin, di ba? Nagtatanungan tayo pagka nagkita-kita yung magkakaibigan. Nung kabataan. Ano yung paborito mo? Sino yung idol mo? Eh, nung nagkaedad ka ng 45, ano yung sakit mo? Anong bawal sa'yo? Di ba? Iba ng tanong nun eh. O dati, ano yung pabango nyo? Ha? Tatiana. Yan yung mga uso-uso nun. Di ba? Ngayon, anong pabango ng mga matatanda? Umikap eh. Ano? Ha? Okay? Naiba na. Ha? Adada. Kung saan kayo nakarating na. Okay? Ang pabango mo ngayon, nilagang luya. Okay? Didikdik na luya. White flowers. White flower na. Oh. Amen ba? Praise God. Hell is a place of everlasting fire. Walang normal na gustong mapunta roon. Amen ba? Amen. Ayaw mong mapunta doon, mas ayaw ng Diyos, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. And number 8, hell is a place of everlasting punishment. Okay? Kaya po nililiwanag po dito mga kapatid na minamahali kasi para alam natin. No? Oh, bukod sa everlasting fire, everlasting punishment. Okay? Verse 46, 25 ng Matthew, verse 46. Sabi niya, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Everlasting punishment. Okay? Dito sa ating mundo, dito sa ating bansa ngayon, kahit nakagawa ka ng heinous crime, sabi nila, walang anong tawag dito? Death penalty. Ikukulong ka lang lifetime. Kulungan lang yun. Sa kulungan, sa bilangguan, minsan may masarap na buhay kahit nasa bilangguan. Naka-aircon pa yan. May drugs pa roon. Hello, amen? May drugs pa doon. May aircon pa roon. Pero alam nyo, doon sa impyerno, everlasting punishment. Walang hanggang pagdurusa. Amen? Praise God, naligtas tayo. And pang-siyam, mga kapatid. Hello, amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Hell is a place of large population. Large population. Kasi ang sabi ni Kristo, maluwang ang daan patungo sa kapamakan. Ngunit makipot ang daan patungo sa buhay. Tama? Amen. Tingnan nyo, ang dami-daming tao dito sa Capiao. Kukunti lang tayo dito ngayon. Amen. Mas marami yung nasa mall. Mas marami yung nasa pasyalan. Mas marami yung nasa sabungan. Kasi mayroon din daw Kristo doon. Yeah? Now, dito mga kapatid na minamahal, nakita natin yung pang-siyam, hell is a place
of large population. Psalms chapter 9 verse 17, sabi niya, the wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. Ha? Ang masasama pupunta sa impyerno at lahat ng bansa na nakalimot sa Diyos. Samantalang bukhang bibig yung mga yan, Diyos. Natalisod lang, Diyos ko. Nagulat lang, kumidlat lang, Diyos ko. Lumindol, Diyos ko. Oh, nagbibinggo raw, lumindol, huminto, nagsipagdasal, Diyos ko. Pagkatapos ng lindol, itutuloy natin. Hello? Oh. Hell is a place of large population. Now, nangyayari ba yan sa inyo na pagka nagpunta kayo doon sa matawang lugar, naisip niyo ba, ilan kaya dito ang Kristiyano? Hello? So, hell is a place of large population. Pag pumasok ako sa isang restaurant, kala mo madalas ha? Okay? Nagmamasid po ako. Sabi ko, yayaman. O, tignan mong order.